Naku po, ay. Jamie inalis sa Signal TV. Ay. Napag-aari ni Mr. MVP. Ay, Diyos me, marimar na to. Bad news to para sa Jamie. Ayun lang, video na to hati natin kay Ders TV. Nasa description na po ang kanyang channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. At pasigit rin tayo sa ating channel. Iniimbitahan ko po kayong isubscribe ng ating channel. Pag-like, comment at pa-subscribe na rin, pa-hit sa ating notification bell para ma-update kayo tuwing tayo ay mag-a-upload. Ayun, maraming salamat sa ating mga bagong subscriber at bagong pasok sa ating channel. Mabuhay po kayo mga mamsir. Ayun. Tara, sabay-sabay natin panoorin ang palabas ni Ders TV. Wala naman tayong matubig-tubig pa. Baka masilip pa ito ng iba. Buhay po kayong lahat. So eto na, at simulan na po natin ang balitaan at tunahin nating pag-usapan ang tungkol sa ads count ng EAT kanina na kung saan ay bumuhos na naman ang ads count sa dami. So ang total ads, 112 TV ads nung GAP 1. Yan. GAP 1 sa ads. This 11/11. Wait lang. Extra discounts on the biggest brands. Shop extra this 11/11. Una sa tanan, labas. Sagana ka sa sustan. 37 TV ads ang taas po agad, no? Yan. Up to 39 mamayagpag na naman. Din. And then, ang GAP 36 TV ads. So, walang tapon, ano? Napaka tataas po pala ng ratings from GAP 1 to GAP 3. And take note, 3 GAP lang po yan, pero panalong-panalo at ang taas po ng ads count nila. Samantalang puntahan naman natin ang commercial duration po ng EAT na may total of 34 minutes and 31 seconds. So congratulations po sa EAT family. Mabuhay kayong lahat and also deserve nyo ang matataas na ads count and syempre mataas na commercial duration. Samantalang ibabahagi ko naman sa inyo ang rating sa mga noontime show for November 11, 2023 na kung saan ligwak ang Tape Bulaga, no? Nung time na bumaba po at lumama ang Tape Bulaga, marami po ang brand out na mga lugar. Alam naman natin ang baluarte ng TVJ, ang Kamay Nilaan. Ang tape naman mataas yan sa mga kamay sa malayong probinsya. No? So hindi brand out doon marahil kaya lumamang sila, no? Kaya ayun, mas yung kanilang ratings ng konti lang naman. Sa mga nagtatanong ng for October 28 na ratings, wag nyo na pong itanong dahil lumubog na po sa baha ng tuluyan ang for October 28 na ratings. Sila mo na po ng lupa yun at ng tubig kaya wag na po kayong umasa na ilalabas pa po yan. Okay? Grabe sila, no? Talagang hindi po nila nilabas. Ang dami pa namang nag-aantay nun. Ayaw ba nilang mapahiya sa pinagsasasabi nila na nilamon ang iiti ng It's Showtime nung bumalik ito? Kaya ang pinalalabas ay yung kantar na lang kasi mataas doon ang It's Showtime at mababa doon ang EAT. Sus Mio Marimar, kahit itago po nila yan, alam naman natin kung sino at anong show ang nangunguna dito sa ating bansa. Walang iba kundi po ang EAT ng TVJ. Dahil ang Showtime, yung mga tao nung time na yun, nung October 28, sa online po nanonood kasi mataas yung online viewers nila, 'di ba? At ang bumaba po sure ay yung mga ratings ng nanonood sa television kasi nandoon na po nangagtambak sa online viewers. Kaya wala silang sasalamatin pagdating sa ratings po ng NUTAM. Samantalang narito na po ang ratings for November 11, 2023. Show. Ang iiti po ng TV5 ay merong 4.4% at ang TV naman ay 3.8%. At ang It's Showtime, 3.6%. So, congratulations sa ET family. Deserve nyo ang mataas na ratings. So, mahabol po ang Showtime. Malapit nang maungusan ng Tape Bulaga. Ang ET naman ay malayo po sa kalaban na Tape Bulaga. So, napag-usapan naman natin itong bumulabog sa kalupaan. Nalaman ko lang ito ay sa isang Tape Bulaga panatiko na itong GMA wala po sa Signal TV. So, siya ng picture. Nakatunayan ay wala po ang GMA sa Signal TV. At ito lang po ang nakasulat once na ililipat po sa GMA.
na channel. So, ang nakalagay dyan ay technical problem daw. Set top box is unavailable to signal. So, walang signal. Check cable connection. And then, nagbigay sila dyan ng mga step by step. No? Change entry point setting under system setup. So, walang signal ang GMA7 sa signal. Wala na. And ipapakita ko po sa inyo na wala po talaga yan. No? Tingnan nyo po yung mga picture. Wala po signal. Talaga kundi oras lang ang nakalagay dyan na 3:28 p.m. So, no information available GMA7 sa signal. So, alam naman natin ang signal kung sino po ang pinakamalaking share dyan, di ba? Si Mr. Manny B. Pangilinan lang naman na ang nagmamay-ari nito. Na siyang nagmamay-ari din ng MediaQuest. Ang tanong ng ilan, hindi kaya inalis na ng GMA ang GMA sa signal? Hindi natin masasagot yan kasi maaring technical error. Wala na, tinanggal na yan. So malaking kawalan ang signal sa GMA kung magkataon kasi marami po ang gumagamit ng Signal TV talaga. Kasi lahat ng lugar dito sa ating bansa sakop ang mga channel na gusto nating panoorin. At ang Signal ang the best na solusyon sa mga namomroblema po sa mga channel na hindi makuha-kuha sa mga liblib na lugar. Kung inyong matatandaan, talamak din po ang pagkawala ng signal ng E80 sa mga black box na ginagamit ng mga dabber cards. Tuwing E80, nawawalan po ng signal ang mga may-ari. Nagreklamo po, no? Nireklamo po ang mga box na gamit po nila. So, ang mga nagmamay-ari po ng box na gamit nila ay ang GMA at ang ABS-CBN. So, yung mga netizen noon, di ba, lagi pong nagreklamo na walang signal, na every time na E80 ay nawawala ng tao. Di ba? Or ng video, yung kanilang mga television. No? So, nung time po na talamak yung mga ganyang nangyayari po, no, tuwing E80, ang hinala po ng ilan, maaring sinasabustahe yung E80 na tuwing pananghalian, tuwing noontime show, ay tinatanggalan ng signal. So, hindi naman natin maalis sa isipan ng marami yan kasi ang may-ari po niyan ay yung mga kalaban po ng TVJ. At alam naman natin na hindi sila okay, di ba? Nagtatampo pa nga po ang TVJ dito po sa GMA kasi hindi man lang sila binigyan ng kahit konting atensyon para sila ay bigyan man lang sana no, ng konting pag-alala. Pero hindi po yun nangyari. So, itong problema po ng signal at GMA maaring technical problem lang din na pwedeng maayos. Pero kani-kanina lang din, chinek ko po yung Signal TV namin and wala nang lumalabas na signal para po sa GMA. So, tingnan ulit natin mamaya kung meron na ba. No? So, kayo po ba, ano po ang estado or ano po yung estado ng GMA sa mga signal po ninyo, sa mga user po? Yan, pacheck kayo. Ng signal. Pakichat nga po. Comment down below. Kung meron ba dyan sa inyong mga signal. So, para po sa mga hindi nakakaalam, ang Signal at MediaQuest po ay vote pag-aari ni Mr. MVP. Malaki po ang share niya dyan. So, MediaQuest Holding Inc. is a Philippine-based media conglomerate that provides radio and television broadcasting as well as direct-to-home satellite services and print media, though an affiliate of telecommunication company PLDT. MediaQuest is owned by the former Beneficial Trust Fund or corporate entity BTF Holding Inc., a retirement pension plan funded through its Philippine Depository Receipt. PLDT does not directly own any media property as the current 1987 Constitution stated media company. Major shareholders include foreign entities such as First Pacific, Telegraph, and Telephone. So, ayan po, no? Maliwanag po yan at talaga namang meron ditong share si Mr. MB. So, ano po sa tingin ninyo ang nangyari sa GMA? Bakit wala po ito sa signal? Comment down below. Technical problem. Mabasa natin yan sa mga susunod pong update. So, ano po ang masasabi ninyo sa update na ito? Ayan guys, tapos na yung there's chismis. Ano sa palagay nyo? Inalis na ba yung signal, yung GMA sa Signal TV? Or may technical problem lang, di ba? Yan, check na lang po tayo sa ating kanya-kanyang Signal TV. Kung meron ba or wala, comment down below na lang. Ayan, hanggang dito na lang ulit ang ating reaction video. Hanggang sa muli, Uncle TV. Huwag kalimutan subscribe sa ating channel, pag-like, comment at pahit sa ating notification bell para ma-update kayo tuwing tayo ay mag-upload. Ayan guys, hanggang sa muli, babush!